Pinakawalan na. Wow! Nuhukay na yung tataniman ng yuka. Magbubutas naman ako ng mga paso. Maghahalo ng potting mix, kanya-kanya kaming trabaho. Stop muna tayo sa ating tinatanim at kailangan natin na mag-deliver. Yan. Kailangan lang munang maiwan sila. Ito yung unang-unang isasalpak ni Tibo. Hello guys, umpisa uli ng araw. Ayan, kami po ni Tibo ay kanya-kanya ng trabaho. Ako naman ngayon magbubutas ng paso. Ayan, gabi pa, alam na namin kung ano yung gagawin namin kinabukasan. Kaya ito, after magtsa sa umaga, mag-uumpisa na po kami. Yun siya, nagbubutas na doon, naghuhukay na para sa yuka. At ako naman ay magbubutas ng paso para sa mga bromeliads natin. Kaya samahan nyo lang po kami. Maraming salamat. Ito naman guys, yung mga yuka na dapat nating maitanim. Yan po ay rooted, kaya hindi nakakatakot. Siguradong buhay na buhay yan. Ito pa yung isa guys, yan, mga ugatan po. Kasi gusto ko buhay na buhay. Yan, 3 iyang piraso na ating itatanim. Diba? Ayan, kailangan lang ng linis talaga para makita yung mga branches nila. Maganda yung rooted na ganito, malalaki ang puno. As in, puno na talaga. Ayan siya. At ito naman yung pangatlo. Ayan, kasi 3 po itong dapat na mailagay namin dito sa harap. May ugat na rin yan. Flex ko na nga din itong adelpa. Yan ay pabulaklak pa lang. Pero kumuha na ako para meron na ako. Kapitan nga natin, check natin ang ginagawa ni Tibo. Bakit kaya? Ano kayang iniisip niya? Meron nga pala tayo ditong arrowhead guys. Ayan, outdoor plant po yan, flowering. Tingnan ninyo yung kanyang dahon. Ayan, maganda. Tapos diretsuhan lang siya, maganda siya pampader. Puting-puti ang flower. Ayun, oh, uhukay na uli. At ako naman ay pinaspasan ko na ang pagbubutas ng paso na gagamitin ko sa aking mga bromeliads. Nagamit din ako ng red pot. Hindi lang sa philodendron, kung hindi pati na rin sa malalaki nating mga broms. Kasi mas maganda sila na ilagay sa pulang paso. Nakakita si Tibo ng bromeliad na may bulaklak. Inilagay niya din sa table. Naghalo na rin ako ng potting mix na gagamitin. Kasi kanya-kanya nga po kami ng trabaho. Ayan, pinandalas na natin. At kinuha ko na rin ang aking tanimin. Kanya-kanya talaga oh. Medyo stop muna tayo sa ating tinatanim at kailangan natin na mag-deliver. Ayan. Kinuha po lahat ang ating silver agape. At ito pa yung kasama niya. Ayan, si egg yolk. Ayan, binalot namin para hindi paspas ng hangin. Si Golden Melinoni at ito yung super giant naming Golden Melinoni. Tingnan nyo, paso pala. Ang laki ng pinag-iba. Ito naman ay naihukay na yung paglalagyan. Kailangan lang munang maiwan sila. Pabalik din kami agad. Diyan muna ang ating mga tanimin. Babalikan namin kayo maya-maya lang. Ganda nito oh. Ito pa. Nakabalik na nga pala kami at ayan yung isa na isuksok na namin. Yan yung nasa bandang kaliwang sulok. Ganda niyan guys oh. Di siya makapaniwala na kinaya namin. Ito pa yung isa guys. Doon naman yan ilalagay sa sulok na yun doon. Yun malapit sa rubber tree. Ayan na, nakatayo na ang second yuka. Ayos na. Ito ang malaking challenge. Yun dito sa gitna. Sinunod na rin namin yung isa na malaki talaga yon at super challenge talaga sa amin. Pero ayan,
obserbahan nyo po, panoodin nyo lang kung anong ginawa namin. Ginamitan ng kartilya. Panoodin nyo guys. Hindi ko yan ipapass forward. Seryoso talaga kami dito guys. Kasi malaki talaga yan. Nakita nyo naman mataas pa sa kubo. At dito na nga mapapabigla. Ayan, ang request ni Tibo, slow mo ko daw para makita ang nangyari. Ayan. Ayun. Tapos naman naming maisakay sa kartilya, ayan, tingnan ninyo kung paano namin inusad-usad para makarating sa harapan na pagtataniman. Hindi madali ang pagkakatanim dyan kasi nga po, dalawa lang kami. Pero ayan, kinaya naman para-paraan din. At sana nga, ma-upload ko ito tamang-tama sa Labor Day. Yan, malapit nang makarating. Ayan guys, tingnan ninyo kung anong gagawin namin. Ayan, gusto ko ding makita ninyo kung paano namin ginawa at kinaya rin naman. Oh, diba? Nung una ayaw talaga niya eh. Pero ayan, nakagawa tayo ng paraan kung paano namin kakayanin. Nag-iisip na siya kung sino yung tatawagin. Tatawagin sana si Reno. Ayan, kung meron kayong malaking tanimin, kasi katulad niyan, medyo mabigat. Pero wag daw sasabing mabigat pag pang negosyo. Yan o, unti-unti lang sinakay sa kartilya, itinumba sa kartilya para ma-shoot sa butas. At sinukat na po ni Tibo yung bilog na yan, kaya sumakto. O diba? Ganun lang yun. Sa pagtutulungan talaga, may matatapos. Pero sa magrereklamo, tapos hindi naman gagawin, walang matatapos. Ayan, tingnan nyo, naitayo namin. Reklamo pa yan nung una. Tatawa ako kay Tibo. Pero matutuwa din siya kapag nakita niyang nakaayos na. Ayan. Pipihitin pa namin yan. Kailangan kasi magandang view. Kailangan tumulong. Kasi gustong-gusto ko nang may tanim. Ikot, ikot. Ayan. Oops. Diba guys, basta magkatulong, may matatapos. Pero syempre ako tuwan-tuwa kasi naitanim agad at naipwesto ko sa gusto kong pagpwestuhan. Pinasili pa yan, ilang ulit pa. Dito, onte. Yan? Sobra. Yan. Konti pa. Saan? Patuot. Sumobra. Konti-konti. Yan. Hawakan ko. Yung posisyon nito. Oo. Kulang pa yung diretso. Hindi. Kasi ito yung susunod. Nakahilig. Hindi siya tayo. Why siya? Hindi nakahilig na yung puno. Yung pinakapuno. Kasi nakaganon yung puno. Kaya nga. Kung ididiretso mo. Nga. Yan na. Ay, pangit. Pangit. Yan. No, katabunan? No. Yung nakakapo. Yung sakto na. Sumobra pihit. Balik mo yung... Yan. Yan. Hawakan ko. Sige, tabunan mo. Ako na. Nilagyan guys namin niya ng ipa, kukupit, para pag sa konting lupa, ayan, para pag binul out uli, madali na siyang makukuha. Kung may gusto pong bumili, syempre yan naman po ay ya-out natin. Kaya lang, ang kagandahan dyan ay maugat na. Sure na buhay na yan.
Ako na rin na nagtabon at si Tibo ay nakahawak sa yuka. Baka matumba. Masisira ang forma. Hi guys, ayan, sigla naman nga ang mga music din sa aming katabi. Kaya ayan, voice over si Presi. At kinabukasan na nga po, tatanggalin yung tali ng mga dahon. Kaya eto na guys, pakinggan nyo yung tunog ng dahon, nakakatuwa. Wow. Na ano ng puno. Yun. Ang ganda tunog nito eh. Yung mga dahon. Yan, pwede nang bawasan ng dahon yan. Layo nga natin. Yan. Oh, ito. Ha? Oh, sige. Ayun. I-open mo. Buka. Bukahi. Bukahi. Oh. Yan. Oh, ito naman isa. Oops. 1, 2. Yun. Bukahi. At tatanggalin na yung pal na yan dyan. Sila yun. Ang ganda. Tumama sa lemon. Hindi, okay lang. Background, diba? Oh, background daw. Nakita yung linaw ng Lemon. Yan guys, naharangan na ni Yuka yung sobrang init. Dati po, pagka ganitong hindi na kami makatampay dito sa may table. Yan, sa may harapan ng kubo. Ngayon, nung malagyan po ng Yuka, okay na kahit sa umaga, harang na niya yung sobrang init. Yung singaw ng lupa, yung singaw ng panahon, yung init talaga, ayan, wala na. Thank you kay Yuka. Ito yung isa. Yan, dito sa side na yan, dati naglalagay kami ng kumot para maharangan. Ngayon, ayan na siya. Umarang na si Yuka. Ito yung isa guys eh. Yan, ayan ang kanyang puno, ma-orange-orange. Ganda talaga. Parang ang lamig-lamig na ngayon. Oh. Ito yung isa. Yan, mataas pa sa ating kubo. Yan. Ganda. Ito sila arrowhead na yan. Lilipat ko yan doon sa harapan. Oh. Kadikit din sila ni lemon lime. Ito ililipat na natin yan. Okay na siya. Aalisin na lang yung damo sa kawan niya. Si Tibo nagdilig ng para hindi masyadong maalikabok, pero saglit lang tuyo na din. Mag-aalas 5 na ng hapon. Masakit pa nga init. Madami kaming tanimin pero ito mainit po sa pwesto. Ayan. Kung saan-saan daw ako nagtatanim. Ang dami ko ng kalat. Dami na naman niyang iimisin. Wala na yung Yuka Silver dito at napaship na po. Kasama ng kanyang concrete pot. Ito may bulaklak na. Ganito yung napunta kay Madam Trin. Ayan ganda. Tayo nating bumuka yan. Meron nga pala tayo ditong gusto nyo sa green wall, baka nagpaplano kayong maglagay ng halaman sa inyong wall. Ito maganda po itong isama sa ilagay sa pader. Yan ay si Golden Orlando. Yan mga 50 pesos lang yan. Pag marami, syempre may discount. Yan dalawahang puno ito eh. Ito yan guys, ayan gumagapang yan dyan. Magtatanim tayo ng marami. Ito naman si Hybrid Sunlight, tinapkat ko po ito.
Ito yung giant. Yan, tinapkat ko yan. Pero yan ay not for sale pa kasi po yan ay ilang araw pa lang na natatapkat. Pinlex ko lang kasi maganda siya talaga. Meron din naman tayong magandang cobra fern. Ganda guys talaga si cobra fern lalo pag malaki na. Ayan oh. Dito ko siya nilagay kasi wala tayong mapaglagyan pa. Grabing lapad na ng dahon niya oh. Ayan po oh, nagkakaroon na ng transformation ang kulay ng kanyang dahon. Yan, unti-unti na siyang nagda-dark. Pero umpisa parang avocado or lemon lime lang siya. Oh, lapad no. Yan, halos 2 dangkal ang lapad nito. Ganda. Siyempre ang Prince of Orange natin. Isa rin sa nagpapaganda ng ating garden, ang makulay na Prince of Orange. Ito yung ating super boom. Ito na yung nasold na po yung mga nauna natin. Ito bago na uli ito. Yan, mura lang naman kasi tayo magpresyo. Ayan oh, ganda guys oh, ang kintab ng kanyang bagong dahon. Yan yung paborito ni Anto, parehong may suloy yan. Kaya tuwan-tuwa siya. Suloy o panibagong dahon. Yan ang ating super boom. Sorry guys, hindi ito cobra fern, super boom. Yan, American super boom kasi yan daw ay mamasel. Pero super dark ng kanyang dahon, parang nagbablock na naggi-green. Ganda oh. Ito yung bagong dahon niya, malaki na. Ito yung isang klase guys na hindi siya mamasel. Ayan. Ay, tatanggalin ko pala yung buto. May buto na uli. Hindi ko muna guys pinabubuto kasi gusto ko maging healthy muna sila. Ayan. 4 ito. Yung isa nandoon, tinabi ko. Gusto ko nang bawasan ng mga dahon. Sinisipat-sipat ko na kung itatapkat ko ba or hayaan ko lang muna uli siyang lumago. Ito yung ating double petals na anthurium. Pag makapal na ito, hahati-hatiin ko na para makabenta tayo ng budget. Maganda kasi itong si double petals. Ayan, si red anthurium. Meron tayong propa na Prince Albert. Ito naman ay si Red Congo na budget. Ito Red Congo pa rin to. Nakatimba lang siya, kailangan na ng red pot. Nabungi na. Ayan. Nabungi na ang ating nakahilera. Kahit dito guys, ayan, pansin nyo ba? Bungi. At doon, bungi din. Nawala yung Red Congo. Yan, salamat po sa mga bumibisita dito sa garden. Kaya minsan po, hindi rin kami makaalis. Kasi may mga pumupunta po dito, sinasadya tayo. Syempre po, naman na naggas sila. Tapos wala ako dito. Syempre, gusto rin nilang makita yung ating mga halaman at syempre ang inyong hardinera. Yan, saka si Tibo. Si Tibo may na rin si Tibo eh. Kilala na si Tibo. Eto guys, healthy na yan. Stable na yan, nakakawa ang ating bonsai na kalachuchi. Hindi yan nawawala ng bulaklak. Marami nang nalaglag dyan. Ayan maberde na yung kanyang dahon. Okay na siya. Ganda din itong brooms na ito guys. Ito ay 400 lang. Ayan ayan yung kulay niya. Kahit na mainitan siya, okay lang siya dyan. Pero hindi ko pa siya nasubukan na ilagay talaga dun sa mga, kahilera ng mga outdoor. Hindi ko pa siya nailagay dyan. Naglagay kasi, natumba na naman yung palm.
Ilang ulit na to, nakailang tayo na ako. Malakas ang hangin ngayong araw eh. Yan oh, natumba na naman. Ilang tayo na. Guys, meron ako nilagay dito. Nahihilo na ba kayo? Yan. Ito dito, sa mga may pader po, na ayaw nang masyadong makalat or bushy, pero gustong magkaroon ng bulaklak or something na mailalagay sa kanilang pader. Ito si Adelpa. Ayan, bulaklak niya ay puti. Ay, hindi pala siya Adelpa, Arrowhead. Ayan, si Arrowhead. Yan, dito ko siya nilagay para mas ma-appreciate nyo, makita nyo. Ayan, ito ay tumataas din pagka pwede yang putulan, tapos magsusuloy na siya mas makapal. Kasi may nakikita po ako nito na rest house, may nadadaanan kami, mataas pa sa pader niya, kita-kita yan sa kalsada. Pero malago yung ibabaw. Kaya ito pwede yang putulan para magsanga uli after ng mga bulaklak. Ayan. Para mas maganda. Kitang-kita sa labas, oh, bulaklakan. Ang lago ng bulaklak. Yan, katulad niyan. Oh. Ayan po, puti ang bulaklak niyan, si Adelpa. Adelpa ako ng Adelpa Arrowhead nga pala. Meron pa akong ilalagay dito. Ayan, yung bakante na yan. Diyan ko pa ilalagay yung iba. Para ayan, oh, makita nyo, dadating yung time, pwede nyo tanggalin yung mga dahon na yan sa ibaba kung ayaw nyo na, kung gusto nyo pa rin na mukhang malinis ang inyong pader. Pwede yan na ibaon sa lupa. O kung gusto niyo naman, mas magsanga dito, pwedeng putulin ng isa para makubera naman yan. Kung ganun naman yung gusto ninyo. Depende po sa inyong gusto, sa tingin nyo ay maganda. Pero maganda to, diretso. Tsaka tumataas nga siya. Yan po si Arrowhead. Ito naman, ang pangalan daw nito ay Yellow Trumpet. Yan. Yun ang sabi ng binilihan ko. Kaya ayan, dito ko siya nilagay sa sulok para naman may bulaklak dito. O yun, yung natumba, nakailan tayo na ako dun eh. Hindi kasi tinalian ni Tibu eh. Tapos ito, may mga yellow bell tayo dito. Ang yellow bell matubig guys. Gusto nila palaging tubig. Kaya mas maganda kung itatanim nyo direct, pwede rin siya sa trellis. Pansin nyo ba guys, nagpalit-palit na yan. Kasi nabibili po yung ating mga broms. Kaya pinapalitan ko na lang yan, pati si Summer Sunset. At ito, si Singaporean. Ay, may anak to. Ayan, nagpipink na rin siya. Ito si, sobrang ganda ni Brazilian. Nasa init po kasi siya, kaya ganyan na yung kanyang kulay. Pero may baby yan, aalisin na natin. May pups. Yan. Diba ganda naman talaga guys eh. Ito, tatayo na uli natin tong palm na ito. Nakadrum naman. Ay, nalaglag ang nilagay kong bromeliad. Uy. Buti maganda ang bagsak. Ayan. Pagbagsak ng palm, bagsak din itong bromeliad. Mapapagalitan pa tayo ni Tibu nito. Nabali tuloy yung ng broms. Kapal na ng ating araucaria. Ito namang ating yellow pandan para namang nakapalda. Ganda naman talaga eh. Ano kaya kung ililipat na po namin siya, mukha siya nakapalda, kinukuberan niya yung mga anak niya. May mga babies po yan eh. Tingnan niyo sa malayo. Ayan. Gusto ko siyang ilagay dito. Yung bugis na yun, naalisin na po natin doon. Gusto ko siyang ilagay dito. Para kasi itong tea plant, maganda siya. Kaya lang pag sobrang hangin, nasisira po yung dahon. Ayan, parang namamatay. Pero ang ganda nitong isa na to na tea plant. Yan parang umiilaw. Pero nag-iisa siya eh. Madami na naman tayong tutti frutti. Marami pa tayong tanimin. Mga 50 pesos lang yan guys. Nasa malaking bag yan. Ito katulad nito, may anak na. 50 pesos lang yan. Tapos,
Ito naman, nilagay ko na sa malalaking bag or nursery bag. 50 pesos. Ito, may anak na din to. Tanggalin na yan. Okay lang yan kahit mauga yung mother. Pwede nang tanggalin yan. Hindi naman maselan ang mga brooms. Ayan. May nilagay din tayo ditong yellow bell. Kasi baka may maghanap po. At least kung nandito siya, makikita. Ito yung malalaki ang dahon. Meron nga pala tayong yung dwarf. Ito kasi talaga makikita mo, trailing siya. Sa forma pa lang, magte-trailing. Pero yung te-trailing din naman yun. Kaya lang matagal. Yung isang klase. Pasilip na din. Mula dito sa ating kinatatayuan. Yun, kita yung bulaklak ng ating arrowhead. Yan po yung bulaklak ng yellow bell sa hindi nakakaalam. Tapos maliit naman yung dahon niya. Payat yung mga dahon, kumpulan yan pag bumulaklak. Yan, palit-palitan ang mga dul. Pag naubos to, ay hindi pala kasi sunod-sunod Sunod-sunod ang bulaklak. At eto naman yung kasunod din. Ayan, lahat ng mga dulo na yan magbubulaklakan. Maganda po yan kapag makapal. Ito na naman si Tibo, Tingnan nyo mag-spray. Nagdidilig ka ulit dyan, Ganda nung hybrid sunlight na to. Gustong-gusto nung kahapon. Shout out kay Sir. Ayan. Hindi ko siya may out kasi bagong top cut po yan. Ganda pagbasa ang mga dahon. Sariwang sariwa. May nag-request nga pala ng presyo ng ating mga bromeliads. Kasi po pagka ayan katulad niya may bakante, nauubos kasi hindi naman sila yung ganong karami na stock. Halimbawa isang klase, isang variety. Ilan minsan nga solo lang katulad nito. Ayan, ito po ay 500. Yan, bubulaklak na siya, mag-aanak na siya, magpapaps na. Itong ganito, yan po, 350 yung bigay namin. Pero screenshot nyo po kung may magustuhan kayo in case na available pa. Send nyo lang po sa akin yung picture. Yan. Yan ay 400. Nakatimba po yan, malalaki yan. Ito naman, lalaki pa ito. Yan ay 300. Diba guys? Iba-iba po yung presyo niya. Yan. Iyon naman ay 600. Depende sa klase. Diba? Pero meron tayo ditong tig 50. Ayan yung 50 pesos natin. Pumupula siya, depende sa araw o sikat ng araw na nakukuha niya. Yan, pwede yan outdoor. Dito alam na natin yung presyo, 50 pesos, si Tutti Frutti. Dito ay 100. Ayan. Dito sa ganito, yan po kapag malaki, umaabot yan ng 350, 400, pero dahil ito ay maliit, 300. Mga ganun. Ito, ayan, ito po ay 400. Dilaw ang bulaklak niyan. Yan, dito naman sa malaki, yan, ang laki niyan. Okay lang ba guys na presyohan natin? Kasi baka pag na-mine nyo, wala na rin naman. Kasi iba-iba po talaga yung presyo. Ito maganda ito guys. Ewan ko kung na-appreciate nyo. Ayan. Ganda po ito Yan, ito po ay 400. Ito wala na. Iisa lang po ito. Not sure ako na meron yan. Pag may nag-mine, iisa na kasi yan. Hindi pa ulit tayo nakakakuha. Kaya minsan, pag po may nakita kayo, screenshot nyo agad, mine nyo agad. Yan, yan po ay 350. Ito ay 300. Yan, 350. Pero may mga discount guys. Iba talaga yung pag nag-mine naman, syempre, na yon, bilihan na. Lahat naman ng bilihan may discount. Diba? Yan, ito ay 350. Yan. Ito ay 3 for 100.
Yan. Pero ito ko, konti na po. Not-sure ako kung meron pa kayong makukuhang ganito. Ayan. Iba po yung klase ng dahon niya, may pahaba. Ayan, iba-iba, hindi maintindihan. Yan. Ito maganda rin to, mapula yung gitna niya. Yan po ay 300. Yan. Meron pa tayo doon sa kabila, hindi pa nailagay dito. Ito, meron tayo dito. Gusto ko dito ilagay yung aking agave, yung nakita nyo po kanina. At ito nga pala, ito yung ginawa ko kanina kahit kainitan. Yan, nilagay ko yan dyan. Tapos, andyan yung tarpaulin natin. Para bang nakaka-good vibes kasi itong bulaklak na ito eh. Kaya dito ko po nilagay. Yan. Na-inspired ako kay Madam Trini. Oh. Ganda kasi guys. Yan. Lalago tayo. Kasabay ni Plantita Verde. Location po natin, Paligawan Silang Cavite, sa hindi pa po nakakaalam at sa mga nagpunta po dito na nakapanood ng vlogs natin, maraming salamat po. Ayan. Kay Madam from LA at sa mga taga Cavite rin po, may taga Calamba, kay Sir na ang dami pong nakuha. Pagaling ka po Sir para makabalik ka uli dito. Enjoy mo po yung halaman mo. PM mo lang ako sir pag may mga tanong ka po. Maraming salamat. Oh, nandito na si Tibo. Ito guys, maganda rin. Kaya lang ito, hindi ito direct sun. Pero, ayan malapit naman siya dito sa nasa initan din. Kasi, ang sabi ng iba, wag daw bibili ng bromeliads. Kasi, hindi pwede sa initan. Guys, lang po, meron talagang bromeliads. Kasi may bromeliads naman talaga na hindi pwede sa init. Pero may bromeliads na pang outdoor talaga. Ayan, para po sa mga hindi nakakaalam. At ito naman pong ganito, unti-unti pwede natin siyang turuan na maging direct sun. Mas kukulay nga po siya kapag kayong naiinitan or nasa outdoor. Pero nandito kasi siya ngayon sa shaded. Ito kokoonti na. Ayan. Ayan, katulad nito guys, medyo shaded siya. Pero yung kabila ng net niya ay solo lang. Ayan ang kulay niya. Parang nagiging green siya, nawawala yung pagka golden ng gitna. Kaya ito po ay ilalabas din natin. Unti-unti nating ilalabas yan kasi nabawasan na po yung display natin sa labas. Ito naman si Splash. Ayan. Yan ay 450. Nalaki po yan. Nalaki sila. Hindi ko siya dinadirect sun. Pero susubukan po natin para mas maganda masanay sila sa initan. Yan. Ito naman po ay 350. At kung malaki-laki na ay 400, mga ganyan po yan. Kasi ito medyo maliit. Wala na yung mapula nito. Kanina may bumili po. Gusto niya ito. Kaso mo, tinanong ko po yung location kung saan ilalagay. Kaso sa labas po, kaya hindi po pwede. Ito po ay sa shaded. Masusunog po siya sa outdoor. Yan. Pero unti-unti nating turuan na mailagay sa outdoor. Pwede naman yun. Na nga, nasisipa ko. Kasi nilagyan ko daw. Ayun, may kalso daw yon. Dapat talian na to. Ayan. Pero bago talian niya, may malayo sa... Ayan, dapat may tuko daw. Diba? Shout out po pala kay Ma'am Tess ng Taguig. At saka kay Ma'am Ofelia ng Porac, Pampanga. Ayan ma'am, welcome po sa ating garden. Yan, kung may magugustuhan po kayo, pwede po kayong pumasyal dito. Pwede kayong mag-order via messenger or pwede po sa Viber para makasend ako ng picture sa inyo. Kung ano po yung mamay nyo, yun po yung darating sa inyo. At kung kayo po naman ay
malapit sa may drop and go na malapit sa inyo, lalo sa norte, yan, pwede po tayong magpa-drop and go, potted na ang halaman na marireceive ninyo. Hindi na kayo maghahanap ng potting mix o ng paso, i-display nyo na lang. Kasi kung JRS po, yun po ay uprooted. Kaya ipapa-stable nyo pa. At dahil nga po si Ma'am Ophelia ay nagtatanong paano daw po yung drop and go. Ang drop and go po ay marireceive ninyo kahit ganyang kataas, ma'am. Ayan, iyan ay 6 feet. Pwede po ninyo nating ipa-drop and go. Ganyan po yan. Pwede rin naman na nakapaso. O, yun po ang kagandahan ng drop and go. Kaya lang kayo po ang mag-pick up sa branch na malapit sa inyo. Yun naman po ang kaibahan ng drop and go. Ang JRS po, yan po ay may door to door. Kaya lang ang halaman ay uprooted. Itatanim nyo pa, papa-stable nyo pa. Kung wala kayong paso, bibili kayo ng paso, pupunta kayo ng bayan or sa online, mag-o-order, mag-iintay ng ilang araw, kailangan na pong itanim ang ating halaman na na-receive. At syempre, kailangan din ng potting mix dahil ang mga halaman po ay hindi pare-pareho ng potting mix. Ang mga pillows po, ito po ay mga walang soil. Ayan, para po sa hindi nakakaalam, ito po ay sarili nating mix. Coco peat, coco cube sa malalaking pillows at syempre ang ipa hindi po yan mawawala sa ating potting mix. Ayun po, pwede po kayo naman po yung magsasabi sa akin kung kayo po ay ready mag-pick up. Yan po naman ay sa iba ay kinabukasan lang. Pag pinaship ngayon, kinabukasan ay receive na. Ito namang lugar na 2 days or 3 days bago matanggap ang halaman or bago mag-arrive sa area. Dahil magmula po na magmahal ang gas, parang may mga nagsara po na branch ng drop and go. Kaya, ayan po, kailangan lang naman natin na mapag-usapan ng maayos kung anong courier ang inyong gusto. Yan. Tsaka nagtaas na rin daw po ang JRS. Yun nga po, nawalan tayo ng halaman sa JRS. Kaya, syempre, medyo laylaw na po muna tayo. Kung may drop and go kayo or abot naman ng Lalamove, ay pwede naman po. Kung kayo naman po ay maraming order, bulk orders, pwede naman po natin yang i-tracking. Or L3, depende po sa ating pag-uusap. Kung sa L3 naman po, mabilis lang naman yon or sa motor, kung kaya ng motor, yan, mabilis lang. Kayang-kaya po sa drop and go, ang ganito kalalaki. Kayang-kaya yan, mga madam and sir. Yan, kung kailangan nyo mga 3 o 5 paso na malalaki, wag po kayong mag-alala. Sagot tayo ni drop and go, basta abot ng drop and go. Ngayon, kung marami nga po ay tracking. Ibubuk po natin sa tracking. Kaya lang, pagdadaan po sila sa mga highway na may toll fee, yun po ay i-add ng rider sa inyong SF. May resibo naman po yun. Okay? Ayan, Ma'am Ophelia, mag-mine ka na po, pwede ang drop and go. Ayan, at kay Ma'am Tess, pwede po kayong pumasyal dito, malapit lang naman po. Hanggang sa muli po, maraming salamat ulit. Sana po ay nag-enjoy kayo sa ating vlog, pwede nyo po i-subscribe ang ating channel. At ang akin nga po palang Facebook ay Presi Endoso. Kung maghahanap naman po kayo ng messenger na pwede ninyong isend ang inyong mga nagustuhan. Guys, ni-reject ako ni Tibo. Nagpa-ship kasi siya kanina. Ako naman naghakot ng halaman. Pinwesto ko doon sa harapan, ni-reject. Yan guys, naisakay na sa ating kartilya, ililipat na ang ating magandang agabe. Ganda. Ganda, no? Oh. Wow. Yun. May laman na sa side na ito.
medyo inayos natin yung fiddle. O, ayan guys. Hindi na bakante masyado dito sa side na ito. Babawasan natin ng dahon. Eh mamaya na magtatanim pa ako. Oo, tingnan daw natin sa malayo. Oh, ayan. Oh, ganda daw. Samantalang nung pinatatanim ko, ang daming dahilan. Hindi raw namin kaya, hindi ano. Tapos nung ano, sabi ko, kaya natin yan. Pagkatapos sasabihin mo, kaya nga pala natin, di ba? Kasi hindi pa ginagawa eh. Nagre-reklamo na eh. Subukan muna. Tulad nito, ganda-ganda. Oh. Yung si Anto, laging ganyan si Tibo. Ano naman masasabi mo sa gawa mo? Sa tanim natin, danda. Guys, danda daw. Sabi ng apo ko, don't say danda. Say what? Say pretty, say beautiful, say gorgeous. Di ba? Tinuturuan pa kami ng apo ngayon. Guys, flex ko lang si Tibo. Pupunta pa yun doon sa malayo. Oops, titingin. Kasi gandang-ganda daw siya. Kaya kasi siyang maniwala sa akin eh. Pero dapat pa itong bawasan ng dahon. Ayan. Oh, malamig na. Bukod sa bukod sa maganda na siya diyan, nahaharangan pa yung init. Kasi sobrang init po dito. Ay, sabi ko pala i-video ko yung pinya doon kasi taunan yun mamunga. Pakikita ko sa inyo. Ito daw ay natagaraw. Kaya hindi masyadong maglalakihan. Ito yung pinyahan sa harapan. Ganda oh. Tignan nyo guys, Tibo. Hindi naman pakali pagka nagustuhan. Kaya pinagbibigyan natin sa gusto niya. Na. Anong masasay? Ito niya. Kasi ball out siya pati, tsaka may ugat. May landscape sa may corner ng swimming pool. Aba, Tapos may mga bromeliad o kaya agave. sa ibaba. Oo. May suggestion pa. Oo, plantito na siya talaga ngayon. Landscape. Oo, tama. Maganda nga yung sa mga resort. O kaya sa mga rest house, yung corner. Malalaki. At saka may ano naman yun eh, di ba? Ball out naman, may ugat yun. Kaya safe na safe. Ay. O ayan guys, paalam na muna. Maraming salamat po. At sa mga pumupunta po rito, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa muli po. Please do subscribe nga pala sa ating YouTube channel, Plantita Verde PH. Maraming salamat po sa mga bumibili ng mga plants natin at mga nagpapaship. Kahit po hindi sila nakakapunta rito, ayan, umu-order naman sila. Maraming salamat. Bye!